Narating ni Basilio ang bayan ng San Diego kung saan ginaganap ang prosesyon para sa pagdiriwang ng gabi ng Kapaskuhan. Ngunit Nasaan ang iyong sidula? Naku, mukhang naiwan ko po yata yun. Pasensya na po, senyor. Anong pasensya? Bumaba ka sa iyong karawahe. Maawa na po kayo sa akin. Hindi ko po sinasadyang maiwan ng aking sedula. Sa kampo ka na magpaliwanag. matapos ang pangyayaring iyon, ay naantalang muli ang kanilang paglalakbay nang magsimula na ang prosesyon. Senyor, tuwing panahon ng mga santo, siguradong walang gwardya sibil. Kung mayroon man, ay hindi mabubuhay ng matagal ang mga iyan dahil sa pangungulata. Pagkatapos ng imahen ni Matusalem, ay sumunod ang 3 haring mago na nakasakay sa mga kabayong dumaramba, lalong-lalo na ang maitim na haring Melchor, na ang sinakyan ay ibig sumagasa sa mga kabayo ng mga kasama niya. Kung may mga gwardya sibil noon ay madadala sa bilangguan, ang maitim na iyan sa piling ng 2 Kastilang Gaspar at Baltasar sa pilitan. Hay, alam ba ninyo, senyor, kung ang kanyang kanang paa ay malaya na ngayon? Ano? Sa kanang paa? Kanino? Ng hari. Sinong hari? Ang ating hari, ang hari ng mga Indyo. Senyor, ang mga Indyo ay naniniwala sa alamat. Ang kanilang hari ay nakakulong at nakatadikala sa yungib ng San Mateo. Darating ang araw at siya ay palayain. Sa bawat 100 taon ay nalalagot daw ang isa niyang nakanikala, kaya't nakakalag na marahil ngayon ang kanyang mga kamay at kaliwang paa. Ang natitira na lamang ay ang kanan niyang paa. Kung nagpupumiglas ang hari ay lumilindol at yumayanig ang lupa. Napakalakas niya. Nadudurog ang isang buto at ang kanyang pisil. Tinatawag siyang Bernardo ng mga Tagalog. Marahil ay pinagkamalan siyang Bernardo del Carpio. Kapag nakakalag na ang kanang niyang paa, ibibigay ko sa kanya ang aking mga kabayo, ay maglilingkod ako sa kanya habang buhay pagkat iligtas niya tayo sa mga gwardya sibil. Ginoo, maaari ka nang magpatuloy. Namatay ang ilaw ng iyong kartel. Hindi maaari yun. Sumama ka sa amin sa kwartel. Walang nagawa si Basilio kundi ang maglakad na lamang patungo sa bahay ni Kapitan Basilio. Reglado, Ginoong Simon. Pupunta kami sa Tayani upang makita iyong mga alaala. Pupunta rin ako. Kailangan ko ng relo. Ngunit marami akong inasikaso. Kung maibigay mo ako ng isa, Kapitan Basilio. Hayaan mo na, pamasko ko na ito. Hindi ko mapahihintulutan, Kapitan. Hindi ko mapahihintulutan. Bueno, pwede natin pag-usapan yan pagkatapos. Nais ko rin ng mga gandang hikaw na may mataas na kalidad. Saka na natin pag-usapan ng halaga. Huwag ka maglala, Padre. Ako na ang bahala sa inyo. Napakatuso. Pinagtubuan niya ang lahat ng tao. Kung totoo ang mga balita, nakukuha niya raw sa kalahati lang ang tunay na halaga ng mga alahas na ipinagbibili niya. Nangangahulugan na siya ay tumutubo at ng sobra-sobra. Nakakalungkot isipin ang katulad niyang mga dayuhan ay kumikita. Magandang hapon, Ginoo. Gadang hapon rin. Patagal-tagal na ako nawala rito. Anong maibabalita niya? 2 raw po sa mga manggagawa ang ikinulong. Isa raw po dito ay pinatapon. Nabalitaan niyo po bang araw-araw ay may napipesting kalabaw? Matandang balita. Sa tuwi-tuwi na ganyan, isa na salubong niyo sa akin. Wala ba kayong magandang balita dyan?
may kinalaman sa bayang ito? Si San Diego ba ikanyo? Isang kasamaan po natin sa makabilang buhay. Yung matandang nagmamahal sa kagubatan. Balita daw po na ayaw bayaran malibing ang pobre matanda. At bakit hindi? Mayaman daw po si Kapitan Tiago na amo nito. Kailangan daw po ang sementeryong paglilibingan at ang mga ritual na isasagawa sa simbahan. Hindi mahalaga sa akin yung mga bangkay na yan. Kailangan ko yung namatay sa sakit upang maoperahan at mapag-aralan. Wala ka bang ibang maibabalita sa akin? Maliban sa tungkol sa patay-patay? Dinukot po ng mga tulisan si Kabisang Talis. Salamat sa informasyon. Hindi umimik si Basilio at nag-isip ng malalim, hanggang sa nawala na nga siya ng ganang kumain. Si Kabesang Tales ang kilabot ng Luzon. Biglaan ang kanyang pagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat, sinunod niya ang isang kabyawan sa Batangas. Nanira ng mga pananim, pinatay ang isang hukom pamayapa sa tiyan, nilooban ang isang bayan sa Cavite. Sugod! Mga kasama! At sinamsam ang mga sandata sa tribunal. Mula sa Tayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa timog ng Albay at Hilagang Cagayan ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambong o pagnanakaw. Isang tanghali, 2 o 3 pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa isang daan na mamaybay sa isang bundok. Sulong mga duwag! Lakad! Huwag kang palabalampa! Mas malupit ka pa sa Kastila! Tumahimik ka, talunan! Lakad! Okay, mo! Mautang, maaari mo bang palakarin sila ng mga payapa? Ano bang mayroon sa'yo, Carolino? Sa iyo'y wala. Ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila'y mga tao din katulad natin. Baguhan ka pa nga. Ano bang ginagawa sa mga bagong bihag ng digmaan, ha? Aba, kung may mabuti kami magagawa ay ginagawa namin. Ikaw ang bahala. Ang isa sa mga nakagapos ay nakiusap na tumigil sandali dahil sa isang pangangailangan. Senyor, maaari ba tayong tumigil muna? Naihi kasi ako. Mapanganib ang lugar na ito. Sulong, lakad. Sulong, lakad! Grabe naman kayo. Naihi yung tao. Kasabay ng ikalawang pagpalo ni Mautang Senyor si Romano, Bilanggo naihi na talaga ako. Kanina ka pa, ang dami mong arte! ay ang pag-alingaw ng isang putok. Nagsimula ang pagpapalitan ng putok. Tigil! Ngunit mapaghahalataang kakunti lamang ang kalaban dahil sa kadalangan ng ganti. Ngunit nakalalamang ang mga ito sa mga gwardiya sibil dahil sa sila'y nakatandog. Natakot ang mga gwardiya sibil dahil hindi nila nakikita ang mga kalaban na nasa likod ng batuhan. Ibig na nilang umurong. Sige, Kasulino. Ipakita mo kagalingan mong tumudlak. Barilin mo! Natagpuan nila ang isang matandang naghihingalo at nakahandusay sa bato. Sinaksak ng isang gwardiya sibil ang katawan nito gamit ang bayoneta. Ngunit, hindi man lang kumurap sa pagkatitig kay Carolino. Itinuturo ng matanda ang isa pang lalaki na nabaril din at nahulog sa likod ng bato. Namumutla si Carolino na walang iba kundi si Tano, nakakauwi lamang galing sa Carolinas. Nakatigagal siya at nag-iisip. Nakilala niya ang kanyang ingkong na si Tandang Selo na dahil lang hindi makapagsalita ay nagpahiwatig sa kanya. Si
pamamagitan ng naghihingalong mata ng isang buhay ng punong-puno ng pagpapakasakit. Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little Guys, adventure time. shoot that shot like 2K, girl, I know. Kita niya yan? Kasi go na girl. For the behind the scene. I know. Put a little gold in the teeth and the fit good, so I took the doors on the deep. Okay, I see you brother holding your seat. Nakaparami kong When your man long gone, if you're looking for I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing. So ano yung ngayon? What you do, say, girl, I know. You a little too tight. Ano naman? That shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tigil. Santoshi, go! Nabili no eh! Got the best of mine. Oh, oh. Got the best of mine. Oh, oh. Got the best of mine. Oh, oh. And that's the Hey way. guys, hi ma'am! You my Hi, little ma'am. boo thing, so I'll give a hoot what you do. Wala Say, ni girl, Ramo. I know Lahat. you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. No, leave me. Hi guys. So, pag ingon ako nulimi ba, nangumustar ako sa inyo dala ka. Wala ko ikuan sa tinabad nga ganyan ninyo. Oy, balik na lang ni Bing, sinilog na lang. Kaya na ikatata mo na good. No, nakakapalagi. Hello! So we are the team of El Fili.